Kabanata 2921. Sa isa sa mga tuktok ng bundok sa loob ng Cave World, naramdaman ni Reinhold na kamakailan lamang ay umabot sa antas na semi-immortal at kakalabas lang mula sa pagninilay, ang biglang paglitaw ng isang napakalakas na aura mula sa Green Emperor's Tower. Kumalat ito ng daan-daan at daan-daan pang milya. Ang aura ay sobrang lakas na tila binabaluktot nito ang espasyo at pinapatigil ang oras, at kahit isang semi-immortal ay makakaramdam ng matinding pangamba sa ganitong kapangyarihan. Nang maramdaman ang malakas na pag-ugong ng nagliliwanag na solar spirit sa kanyang upper energy core, tumayo si Reinhold at tumingin ng may pagkamangha sa direksyon ng Green Emperor's Tower. Ano ang nangyayari? Alam ni Reinhold na siya at ang 5 iba pang elder ay hindi kailanman makakamit ang ganitong antas ng kapangyarihan kahit pa maging semi-immortal silang lahat sa mabilis na paraan. Ang kakayahang magsil ng espasyo at magpigil ng oras ay hindi na maaaring tawaging simpleng divine technique lamang. Pagkaraan ng sandaling pag-iisip, agad na napagtanto ni Reinhold na si Severin lamang ang natitira sa loob ng Green Emperor's Tower. Sa nanginginig na pag-aalala, bulong niya, anong teknik ang pinag-aaralan niya? Matapos niyang iiling ang ulo upang itaboy ang isip na iyon, agad siyang tumayo at lumabas ng Cave World. Samantala, si Adrian na nagsasanay sa Grundy Uno Peak ay nabigla rin sa biglaang pagtaas ng napakalakas na aura. Tumangala siya at bamulong na puno ng gulat, ito ba ang rule of time? Hindi maaari, may rule of space din. Nang mapagtanto niyang parehong oras at espasyo ang laman ng aura, agad siyang tumayo at nagsabi ng may pagkamangha. Nakuha na ba ni Severin ang 2 rules na iyon? Ang paghusga at kaalaman ni Adrian ay higit na mataas kaysa kay Reinhold, kaya agad niyang nakilala na ang tumatagas mula sa Green Emperor's Tower ay may tatak ng parehong time at space. Ang nakapagtataka sa kanya ay ang presensya ng 2 napakataas na rules sa iisang aura. Ang mga ito ang nasa tuktok ng 3,000 rules, at ang sinumang makakaabot sa immortalidad sa pamamagitan ng mga ito ay magkakaroon ng walang hangganang potensyal sa hinaharap. Hindi napigilan ni Adrian na matuwa para sa pag-unlad ni Severin. Samantala, si Severin ay nakangiti ng may kasiyahan matapos matagumpay na pagsamahin ang time at space sa loob ng Green Emperor's Tower. Naramdaman niyang daan-daang milya ng espasyo ang tila na seal, na para bang walang umiiral na oras at espasyo doon. Pinahid ni Severin ang pawis sa kanyang noo habang nakahinga ng maluwag. Hindi biro ang pagsasanib ng 2 batas na iyon, ngunit sa kabutihang palad ay walang naging problema. Habang pinapakalma niya ang sarili, itinaas niya ang kanyang kamay at hinayaan ang space-time path na dumaloy sa kanyang katawan. Ipinikit niya ang kanyang divine senses at tiningnan ang loob ng kanyang katawan, kung saan nakita niya ang pag-ugong ng kanyang dugo at enerhiya na tila may dalang kapangyarihang kayang yumanig ng langit at lupa. Ang Sky High Point ay kumikislap na parang bituin habang ang mga hibla ng banal na liwanag ay nagsama-sama at pinasipsip ang espiritual na enerhiya ng bawat selula ng kanyang katawan. Ang pisikal na katawan ni Severin ay naging kasing lakas, kung hindi man mas malakas pa, kaysa sa isang celestial weapon. Sa kanyang pagkuyom ng kamao, ang enerhiya ay kumalat sa buong katawan niya na parang kulog. Ang kapangyarihan sa ibabaw ng kanyang ulo ay umangat sa kalangitan, dahilan upang manginig ang paligid. Lalo pang kapansin-pansin ang malalalim na pagbabago sa kanyang inner world. Dahil sa kanyang pag-akyat sa kalahating immortalidad, isang teritoryong milyon-milyong milya ang lawak ang nabuo, kung saan naruroon ang mga alchemical herb at kayamanan. Maging ang mga nilalang na may kamalayan ay nagising ang kanilang espiritual na kakayahan at mabilis na umunlad. Ngunit ang pinaka-nagbigay ng kasiyahan kay Severin ay ang pagbabago ng pinagmulan ng kanyang inner world matapos pagsamahin ang oras at espasyo. Ito ay naging isang mala-eater na ilog na kumikislap ng iba't ibang kulay, na puno ng mga batas ng 3,000 landas. Maraming nilalang ang nagsusumikap tungo sa transcendence sa loob nito. Si Severin ay bahagyang natigilan ng masilayan ang ilog. Hindi na niya napigilan ang kanyang gulat at napangiti siya habang bulalas niya ang ilog ng panahon. Bagamat ang ilog ay mas mistulang ethereal kaysa pisikal, ito ay walang duda ang pinagmulan ng kanyang inner world. Kapag nagawa niyang iangat ang inner world na iyon tungo sa small thousand world, ang ilog ng panahon ay tuluyang magbabago rin.
Sa pagkatantong iyon, huminga ng malalim si Severin upang pakalmihan ang sarili. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang kamalayan sa kanyang pisikal na katawan. Phew, mas malakas na ako ngayon matapos ang breakthrough ko bilang semi-immortal. Ang pagsasanib ng oras at espasyo ay lubos na nagpataas ng aking lakas, at kaya ko nang talunin si Daryl kung muli ko siyang makaharap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Severin na kayanan niyang makipagsabayan kahit sa isang tunay na immortal. Halos lahat ng 3,000 batas ay nabuo sa kanyang inner world at naunawaan kahit pa sa beginner level. Sa rule of creation na umabot sa perpeksyon, nagkaroon siya ng walang hangganang sigla na nagpapahintulot sa kanya na makabawi kahit sa matinding pinsala nang hindi nasisira ang kanyang pundasyon. Ang kanyang mastery sa swordsmanship ay umabot sa ganap na antas, na nagbigay sa kanya ng bilis at pagiging mabagsik na higit sa iba na kapareho niya ang antas. Dagdag pa rito, ang oras at espasyo ay nagsanib upang mabuo ang space-time path na may mas mataas na awtoridad kaysa sa ibang mga rules at laws. Ang lahat ng iba pang landas ay kailangang sumunod dito, at walang sinumang mangangahas na sumuway. Ito ang kanyang trump card at pundasyon ng kanyang hinaharap na pag-akyat sa immortalidad. Matapos ang 2 araw pang pananatili sa Green Emperor's Tower, sa wakas ay lumabas si Severin mula sa seclusion na may ganap na consolidated space-time domain. Paglabas niya mula sa tore, itinaas niya ang kanyang mga daliri upang kalkulahin ang oras at napagtanto niyang 2 linggo na ang lumipas sa labas ng mundo. Ang kalahating taon sa loob ng tore ay katumbas ng kalahating buwan sa labas. Tunay ngang kamangha-mangha ang rule of time, at namangha si Severin dito. Sa sumunod na sandali, nagbukas siya ng spatial passage at dumiretso sa main hall ng sekta. Ang pagkakaroon ng 6 pang semi-immortal sa sekta ay sapat na upang makatagal pa tayo ng kaunti laban sa pagdating ni Anstora, bulong ni Severin. Hindi siya umaasa na kayang labanan ni Rinold at ng iba pa si Anstora. Ang tanging layunin niya ay bumili sila ng kaunting oras upang matapos niya ang space-time path at makamit ang immortalidad. Habang siya ay nalulubog sa pag-iisip, bigla niyang napagtanto na nakarating na siya sa main hall ng sekta. Pagpasok niya, agad niyang narinig ang nag-aalalang tinig ni Amethyst. Si Cuthbert, ang ating ika-5 elder, ay nagpadala ng distress signal. Sinabi niya na ang bangkay na puppet ng Primordial Sacred Land ay sobrang lakas. Kahit ang pinagsamang lakas ng Padilla at Estrada ng East Plain ay hindi sila kayang supulan. Mabilis na tanong ni Rinold, ano ang gagawin natin? Kung ang bangkay na puppet ay napakalakas na kahit si Cuthbert ay hindi ito kalaban, kailangan talaga nating kumilos. Mula nang maging semi-immortal ang 6 sa kanila, ang Primordial Sacred Land ay lalong naging agresibo sa pagsakop sa East Plain at Delhi. Nagpadala si Anstora ng hindi lamang ng bangkay na puppet na gawa sa katawan ni Daryl kundi pati 2 pang skeleton puppets na kasing lakas ng mga ganap na semi-immortals. Isa sa mga skeleton puppet ay nakaistasyon sa hangganan ng Midland at Delhi upang hadlangan ng tulong, habang ang isa naman ay nagbabantay sa hangganan ng East Plain upang pigilan ang puwersa ng Grundy 1 Sacred Land. Malinaw na layunin ni Anstora na ihiwalay ang Grundy 1 Sacred Land mula sa North Sea, Delhi, at East Plain. Ito ay isang plano ng paghahati at pagsakop. Gayunpaman, hindi magiging madali ang pag-rescue. Ang mga skeleton ay napakalakas, at minsan ang nakalaban ni Amethyst ang isa sa kanila. Ang kinalabasan ay gaya ng inaasahan, kaya nitong labanan ang pinagsamang atake ng ilang practitioner, at walang magawa ang mga elder. Agad na nagpakita si Severin nang marinig ang sitwasyon at sinabi, hayaan ninyo akong tumulong. Ang tinig ni Severin ay umalingaw sa loob ng bulwagan, na ikinagulat ni na Amethyst at ng iba pa. Agad silang natauhan at tumayo mula sa kanilang mga upuan. Si Amethyst at ang iba pa ay nagsabi, Severin. Tumango si Severin at mahinahong pumasok sa bulwagan. Tiningnan niya ng kalmado si Rinold at ang iba pa at nagsalita na siya ay nakagawa ng breakthrough at may ilang natutunan sa dakilang daan at maaari niyang akuin ang misyon sa East Plain. Matapos ang mahigit kalahating taon ng pagninilay sa loob ng Green Emperor's Tower, nakaramdam si Severin ng kaunting pagkabagot at hindi kapanatagan. Ang meditasyon ay hindi lamang ang lahat ng paraan para sa pag-abot sa antas ng kapangyarihan,
dahil kailangan din ng balanse ng pagsisikap at pahinga ang pag-unawa sa sariling daan. Bilang isang semi-immortal, ang kanyang solar spirit at pisikal na katawan ay ganap na, at ang natitira na lamang ay ang enerhiya. Gayunpaman, hindi ito madali. Sinusundan ni Severin ang sarili niyang landas sa Hidden World Creation Art, na nagpapahintulot sa kanya na bumuo ng inner world sa kanyang katawan. Naiiba ito sa karaniwang mga practitioner dahil hindi sapat ang seclusion lamang para mabilis ang pag-unlad. Kailangan dito ang malaking kapalaran, tamang pagkakataon, at matibay na pagpupunyagi. Marami pang lugar sa Blue Realm ang hindi pa niya natutuklasan at naghihintay ng kanyang paglalakbay. Ang paglitaw ni Anstora ay magdudulot ng maraming pagkamatay at pagsakop sa mga teritoryo. Maaaring wala nang matitirang Blue Realm na matutuklasan kung hindi niya ito aagapan habang may panahon pa. Sa kanyang kalooban, naramdaman ni Severin na maaaring ang pagkakataon para sa pagiging immortal ay matatagpuan sa paglalakbay na ito. Si Amethyst at ang iba pa ay nabigla ngunit natuwa sa desisyon ni Severin na pumunta mismo roon. Kasabay nito, naramdaman din nila ang malakas na presyon na nagmumula sa kanya matapos ang kanyang breakthrough. Bagaman kampante sila sa kanyang kakayahang lumampas sa antas ng kalaban, hindi maiwasan ni Amethyst na mag-alala. Nais niya na magpatuloy muna si Severin sa pagsasanay sa seclusion at lumabas lamang kapag naging tunay na immortal na. Dahil si Severin na ngayon ang pundasyon at sandigan ng Grundy Uno Sacred Land, hindi niya maiwasang isipin ang posibleng mangyari kung may masamang maganap. Kaya sinabi ni Amethyst na hindi niya gusto ang desisyon ni Severin at hiniling na huwag na itong makialam sa East Plain. Sumang-ayon din si Rinold at sinabi na paprotektahan nila at bibigyan ng oras si Severin para magpatuloy sa pagsasanay sa Cave World at hindi niya kailangang isugal ang sarili. Umiling si Severin at mahinahong sinabi na nararamdaman niya ang pagkakataon para maging immortal sa East Plain. Nang marinig ito, natigilan si Amethyst at hindi agad nakapagsalita. Ganun din si Rinold at ang iba pa, at hindi na nila pinilit si Severin dahil alam nilang may kinalaman ito sa kanyang pag-asa sa pagiging immortal. Sa huli, pumayag si Amethyst at sinabi na isasama niya si Rinold at Wallet dahil hindi niya maaaring iwan ang sekta ng walang bantay. Tinanggap ni Severin ang mungkahi ni Amethyst. Hindi lamang ang banta ng mga puppet ang dahilan kung bakit siya sumama sa paglalakbay na iyon, mas malaki ang bahagi ng kanyang dahilan ay ang paggalugad pa ng Blue Realm, dahil maaari itong maging susi sa kanyang pagkakataong maging immortal. Upang magawa iyon, kailangan niyang gawing Small Thousand World ang kanyang inner world, at ang Blue Realm ay isang tunay na Small Thousand World na naiwan mula sa isang piraso ng Celestial Domain. Ang mga ideyang iyon ang lalong nagpasiklab ng kanyang kagustuhan habang tinawag niya si Rinold at sinabi na maghanda na sila. Pagkatapos, binuksan niya ang isang spatial channel at agad na naglaho mula sa bulwagan. Nagkaroon ng magulong ekspresyon si Amethyst matapos makita si Severin na umalis. Kalaunan ay bamantong hininga siya at sinabi kina Rinold at Wallet na si Severin ang mismong hinaharap ng Grundy Uno Sacred Land at susi kung makakaligtas ang Blue Realm sa sakunang ito. Kaya hindi dapat payagan na may masamang mangyari sa kanya. Si Wallet, na naging tapat kay Severin matapos matanggap ang pil at umakyat sa semi-immortal, ay buong puso na ang katapatan kay Severin. Kaya sinabi niya ng matatag na handa siyang protektahan si Severin kahit buhay niya ang kapalit. Natuwa si Amethyst sa determinasyon ni Wallet at sinabi na maaari na silang umalis. Pagkatapos nito, sina Rinold at Wallet ay naging mga sinag ng liwanag at mabilis na hinabol si Severin sa labas ng tarangkahan ng Sacred Land. Lumampas sila sa teritoryo ng sekta at mabilis na tumungo patungong East Plain. Pagkaraan ng maikling paglalakbay, narating nila ang hangganan ng Midland at East Plain. Kailangan na lamang nilang lumipad lampas sa mga bundok sa harap nila upang tuluyang makapasok sa East Plain. Biglang may narinig silang mapanuyang tawa. Napakalakas ng loob nyo namang magpakita dito. Isang makapal na itim na usok ang umangat mula sa mga bundok, at sa loob nito ay may isang napakalaking puting kalansay na tila demonyong nilalang na umaahon mula sa kailaliman ng impyerno. Ang kalansay ay may nakakatakot na aura, may berdeng liwanag sa katawan, at sa mga butas ng mata nito ay may kumikislap na berdeng apoy. Napapalibutan din ito ng mga espiritong multo. Mas nakakagulat pa,
Ang kalansay ay may lakas ng isang semi-immortal. Ang skeleton na ito ay si Wendigo, na dating pinuno ng mga mababangas na nilalang. Matapos itong mamatay, ginawa itong puppet ni Anstora at nilagyan ng kaluluwa sa loob ng buto. Mula sa itim na usok, tinitigan ni Wendigo si Severin at nagsalita ng may pag-uusisa. Bago ka, pero mamamatay ka rin dito. Masaya akong kunin ang buhay mo. Ngumisi si Wendigo at lumakas ang itim na usok na parang dambuhalang alon na bumangga kay Severin at sa kanyang mga kasama. Ang lakas nito ay nagdulot ng pagguho ng espasyo at paglabas ng magma sa lupa habang dumaraan. Tiningnan ni Severin si Wendigo at sinuri ang lakas nito. Malakas ito, mas malakas pa kaysa kay Rinold at Wallet kahit na pareho na silang naging semi-immortal. Tunay na karapat-dapat sa reputasyon ni Wendigo bilang dating pinuno ng mga mababangas na nilalang. Ngunit hindi ito nagpatinag kay Severin. Mahinahon siyang nagsabi, "Mamatay ka." Sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kapaligiran na parang hawak niya ang kapangyarihan ng mundo. Ang espasyo at oras sa loob ng daang milya ay tila nagyelo at nakulong. Ibinaba niya ang isang daliri patungo kay Wendigo sa gitna ng makapal na usok, at sa kanyang dulo ng daliri ay nagtipon ng nagliliwanag na liwanag bago ito pinakawalan sa isang nakamamatay na pagsabog. Ang atake ay nagdala ng kapangyarihan ng espasyo at oras at winasak ang lahat sa Denarianan nito. Agad na nagkawatak-watek at sumabog sa wala ang kalansay ni Wendigo, at tuluyang naglaho dahil hindi nito kayang labanan ang naturang kapangyarihan. Kabanata 2925. Sina Rinold at Wallet ay papalapit pa lamang upang tulungan si Severin nang ang eksenang kanilang nasaksihan ay nagpaiwan sa kanila na natulala at hindi makapaniwala. Si Rinold ay nagsabi, "Gaano ba talaga siya kalakas? Halos walang hirap niyang nasupol ang isang semi-immortal puppet." Puni siya ng gulat at pagkalito. Pareho nilang naranasan ang kapangyarihan ni Wendigo at halos hindi nakaligtas, ngunit si Severin ay winasak ito sa isang galaw lamang. Nakakatakot ang ganitong lakas. Si Wallet, na hindi pa rin makapaniwala, ay lumunok at nagtanong, "Naging immortal ka na ba?" Alam niya kung gaano kalakas ang Wendigo puppet at kahit ang pinagsamang lakas nila ni Rinold ay hindi ito mabasag, kaya labis siyang nagulat sa madaling pagkawasak nito ni Severin. "Hindi pa," sagot ni Severin habang bahagyang nakangiti sa kanilang pagkabigla. Kakakamit pa lamang niya ng semi-immortal, at natapos na niya ang ikalawang hakbang ng tatlong kinakailangan. Halos kumpleto na rin ang kanyang pag-unawa sa space-time path, ngunit hindi pa iyon sapat upang maituring siyang tunay na immortal. Ang kanyang lakas sa labanan ay halos kapantay ni Wendigo puppet, ngunit dahil sa kanyang space-time path, nalagpasan na niya ang karamihan sa nasa parehong antas. Ang kanyang katawan ay kasing tibay ng isang celestial weapon at naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Kahit ang mga dragon at sinaunang halimaw ay hindi maikukumpara sa kanya. Higit sa lahat, hawak niya ang space-time path na isa sa pinakamataas sa 3,000 daan. Kahit hindi pa siya immortal, ang kapangyarihan nito ay nakaukit na sa kanyang buong katawan, mga laman loob, buto, at meridian. Isang simpleng galaw niya ay maaaring magpakita ng mga ilusyon ng pagbaba ng Royal Celestial at pamumulaklak ng gintong lotus sa dagat ng paghihirap. Hindi kayang tiisin ng langit at lupa ang kanyang lakas, at kaya nitong basagin maging ang kawalan. Pagkatapos ng sagot ni Severin, sina Rinold at Wallet ay napatingin sa kanya na parang halimaw, walang makapagsabi kung ano ang iniisip nila. Tayo na, utos ni Severin at tila wala ng saysay ang manatili pa roon. Agad siyang naging sinag ng bahaghari at mabilis na tumawid sa hangganan. Sina Rinold at Wallet ay natauhan lamang ng makalayo na si Severin ng ilang daang milya. "Hintayin mo kami," sigaw nila habang sinusundan siya ng buong bilis. Ngumiti si Severin at mabilis na lumipad na parang kidlat. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ng kanyang divine senses ang pagyanig ng espasyo sa unahan, na palatandaan ng labanan sa libu-libong milya ang layo. Aura ito ni Abner, na pagtanto ni Severin. Ibig sabihin ay buhay pa ang mga semi-immortals ng Padilla at Estrada. Nang maramdaman niyang malapit lang ang aura, binuksan niya ang kapangyarihan ng espasyo at naglaho sa puwang. Samantala, sa ancestral land ng Padilla,
si Abner ay may matinding ekspresyon habang hawak ang isang tower-shaped na protective divine weapon. Sa kanyang tabi, si Alaric ay humawak ng dalawang espada at ipinakita ang napakahusay na swordsmanship. Ang kanilang pinagsamang lakas ay nagdulot ng mga alon ng divine light at shockwave sa paligid, ngunit ang bangkay na puppet ay nanatiling hindi nasasaktan, at ang makapal nitong poisonous mist ay humihigpit sa espasyo. Biglang umatake ang bangkay na puppet kay Abner, at hindi siya nakaiwas. Nabali ang ilan sa kanyang tadyang at siya ay tumilapo ng ilang dosenang milya bago bumagsak sa isang bundok. Nang makita ito, si Alaric ay napuno ng desperasyon dahil hindi nila kayang talunin ang halimaw. Si Alaric ay nagngangalit sa galit at pagkadismaya, habang ang kanyang damdamin ay may kasamang hindi maipaliwanag na takot. Si Cuthbert ay naipadala mula sa Grundy Uno Sacred Land isang araw na ang nakalipas ngunit napilitang umatras matapos matalo sa bangkay na puppet. Upang manatiling buhay, sina Abner at Alaric ang humarap sa puppet, ngunit ang kanilang laban ay umabot na ng isang araw at isang gabi nang walang anumang pag-unlad. Sa halip, ang kanilang spiritual energy ay mabilis na nauubos, kaya mas lalo silang nababalisa. Ang bangkay na puppet ay mahigit kalahating buwan nang walang tigil na lumalaban at pumapatay ng mga practitioner at civilian sa East Plain, dahilan upang lalo pa itong lumakas at maging mas matalino. Ngumisi ang puppet ng nakakatakot. Kayo ay parehong matibay. Ang inyong kamatayan ay magiging perpektong alay para sa bandila. Pagkatapos nitong magsalita, biglang naglaho ang bangkay na puppet at lumitaw sa harap ni Abner. Napapalibutan ito ng makapal na berdeng lason na usok at tila nag-teleport sa napakalayong distansya. Lumitaw sa palad nito ang mga pulang kidlat na may dalang rule of destruction, na lalong nagbigay dito ng nakakatakot na aura. Habang itinaas nito ang kamay upang umatake kay Abner, isang malamig na tinig ang palm unit sa hangin. Nagtataka ako na pati puppet ay nagiging padalos-dalos. Nagsimangot ang puppet at tumangala upang makita kung sino ang nagsalita. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Severin sa Golden Balance Bridge na nabuo mula sa space-time path. Ang kanyang pagdating ay parang isang itinapong immortal na bumaba sa mortal na mundo, at ang kanyang anyo ay kumikinang na parang salamin. Bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng namumukadkad na lotus. Si Abner na sugatan ng malubha ay tumingin kay Severin ng may gulat. Ikaw pala. Naaalala niya na si Severin ay isa lamang level 9 Supreme Paragon noong huli silang nagkita sa Grundy Uno Sacred Land. Halos kalahating buwan pa lamang ang lumipas ngunit si Severin ay nakagawa na ng breakthrough patungo sa semi-immortal. Pagkatapos ng gulat, nagbabala si Abner kay Severin. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong, ngunit kailangan mong tumakas ngayon. Ang nilalang na ito ay napakalakas. Kahit ang iyong ikalimang elder ay hindi ito natalo. Ayon kay Abner, si Severin ay hindi pa aabot sa lakas ni Cuthbert dahil bago pa lamang ang kanyang breakthrough bilang semi-immortal. Si Cuthbert ay nasugatan din ng puppet at nagtago sa ancestral land ng Padilla upang magpagaling. Agad ding nakilala ng bangkay na puppet si Severin batay sa alaala ni Daryl at natukoy na siya ang pangunahing target ni Anstora. Ngumisi ito ng masama at iniwan ang pag-atake kay Abner upang ituon kay Severin. Mas mabuti pang patayin na kita ngayon dahil nandito ka. Hinarap ni Severin ang malakas na palm print at mahinahong umiling. Parang kaya mo. Sa sandaling iyon, lumino ang Golden Balance Bridge sa ilalim niya at ang magkakaugnay na Divine Chains ng 3,000 daan ay bumuo ng isang makapangyarihang anyo ni Severin na tila pinuno ng sinaunang kapangyarihan. Bago pa man tumama ang atake ng puppet, ang liwanag ng Golden Balance Bridge ay winasak ito bago pa man ito makalapit kay Severin. Doon napagtanto ng puppet na mas malakas si Severin kaysa sa inaasahan nito. Sinubukan itong tumakas at binasag ang puwang. Ngunit hindi ito pinayagan ni Severin at ginamit ang kapangyarihan ng espasyo at oras. Ang espasyo sa loob ng 1,000 milya ay isinara at ang oras ay tila nagyelo. Anong klaseng divine technique ito? Sigaw ng puppet na naguguluhan. Ang puppet na nilikha ni Anstora ay may lakas ng perfect stage semi-immortal at hindi basta matatalo. Ngunit sa harap ni Severin, ramdam nitong may mali sa espasyo at oras at hindi ito makagalaw, tila hindi na nito nararamdaman ang sarili nitong katawan.
Sa sandaling iyon, si Severin ay parang Panginoon ng paglikha na humahawak sa buong universo. Ngayon, utos niya habang pinakawala ng kanyang sword wheel. Ang mga batas ng swordsmanship sa Golden Balance Bridge ay naging isang maliwanag na hiwa ng liwanag na bumiyak sa katawan ng puppet. Walang natira sa puppet kundi ang nagngangalit nitong sigaw ng pagkawasak. Si Abner ay napalunok at nanlaki ang kanyang mga mata. Kinuskos niya ang kanyang mga mata at inisip kung naghahalusinate ba siya. Ang bangkay na puppet na ang lakas ay katumbas ng ilang semi-immortal ay madaling winasak ni Severin. Si Alaric, na may hawak na pares ng espada bilang divine protective weapon, ay natulala sa ipinakita ni Severin. Nang makita niya ang katawan ng puppet na nahati at halos wasak na ang primal spirit nito, nauutal siyang nagsabi, "Patay na." Si Abner at Alaric ay tumingin kay Severin ng may takot, habang naaalala nila ang kapangyarihan ng space at time na ipinakita niya. Nang masil ang espasyo at ma-freeze ang oras, para bang tumigil ang lahat ng pisikal na bagay at tanging kamalayan na lamang ang umiiral. Isang halos walang kapantay na kapangyarihan na nakakapangilabot. Matapos tiyakin na tuluyang nawasak ang puppet, inalis ni Severin ang domain na nag-freeze sa space-time path. Ang Golden Balance Bridge sa ilalim ng kanyang paa ay tila umaalingaw habang siya ay umangat sa ere. Ang hangin na humahampas sa kanyang itim na buhok ay nagbigay sa kanya ng mas makapangyarihang presensya. Makalipas ang ilang sandali, dalawang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa malayo at lumitaw sina Reinhold at Wallet. Sinundan nila si Severin ngunit hindi nila ito naabutan kahit pilit nila. Pagkalampas nila sa hangganan ng Midland ng mga 15 minuto, saka lamang nila naramdaman ang aura ng laban ni Severin. Si Wallet ay agad na nag-iba ang ekspresyon na parang handang humarap sa malakas na kalaban. Nasaan ang puppet, Severin? Si Reinhold ay naningkit ang mata at inilabas ang kanyang battle intent na parang war god, sabay sabi ng malamig. Babayaran niya ang ginawa niya kay Cuthbert. Tumingin si Reinhold kay Abner na sugatan at binigyan ito ng pil mula sa kanyang storage ring. Inumin mo ito, sabihin mo kung saan nagtatago ang puppet. Nang inumin ni Abner ang pil, unti-unting namula muli ang kanyang mukha. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay na tila walang magawa at nagsabi, "Nasa lahat na ito." Sumimangot si Reinhold at nagtanong, "Ano ang sinasabi mo? Saan nagtatago ang puppet?" Sa sandaling iyon, mahinahong sumabat si Alaric. Naayos na ni Severin ang puppet. "Ano?" Napabulala si Reinhold sa gulat. Huminto si Wallet sa paglabas ng aura. Lumapit si Alaric kay Severin at yumuko ng magalang. "Salamat sa pagligtas sa amin. Kung hindi ka dumating, malamang patay na kami ni Abner sa kamay ng bangkay na puppet." Pinilit ni Abner na tumayo at yumuko rin kay Severin. Sa wakas, natauhan sina Reinhold at Wallet at naunawaan ang nangyari mula sa paliwanag nina Abner at Alaric. Tumingin si Wallet kay Severin na parabang nakakita ng halimaw at nagtanong ng hindi makapaniwala. "Kailan mo pa pinatay ang puppet na iyon?" Nagmamadaling pumunta sina Reinhold at Wallet matapos maramdaman ang aura mula sa labanan, ngunit hindi nahanap ng kanilang divine senses ang kahit anong bakas ng bangkay na puppet. Ngumiti si Severin at nanatiling tahimik. Ang space-time domain ay may dalang napakalakas na kapangyarihan na kapag inilabas, hindi na kayang maramdaman ng nasa labas kung ano ang nangyayari sa loob. Ginagamit ito para sa opensa at depensa, at itinuturing na isa sa pinakamalakas niyang trump card. Bagaman napakalakas ng bangkay na puppet na ginawa mula sa mga labi ni Daryl, ang space-time domain ni Severin ay imposibleng takasan ng sinumang hindi immortal, hindi nakakaunawa sa daloy ng panahon, o hindi pa nahahawakan ang mga batas ng oras. Dahil sa pananahimik ni Severin, nakaramdam si Reinhold ng hiya. Nagbanta pa siya ng todo tungkol sa paghihiganti laban sa puppet, ngunit nalaman niyang naresolba na pala ito ng kanyang junior uncle. Hindi nagduda si Reinhold sa kakayahan ni Severin dahil sariwa pa sa kanyang alaala kung paano nito winasak ang Wendigo. Muling nagpasalamat si Abner. Pinasalamatan niya si Severin at tinanong kung maaari itong sumama sa Ancestral Land Cave Heaven nila. Dahil tapos na ang krisis sa East Plain, sinabi ni Severin na may iba pa siyang kailangang asikasuhin matapos maiwasan ang sakuna. Mas interesado siyang magpatuloy sa paglalakbay upang hanapin ang pagkakataon para sa immortality.
Mahalaga ang oras. Nakaramdam ng panghihinayang si Abner at sinubukang kumbansihin pa si Severin, ngunit agad itong umalis sa anyo ng liwanag at naglaho sa isang iglap. Nang makita itong umalis, alam ni Reinhold at Wallet na kailangan na rin nilang sumunod. Sinabi ni Reinhold na babalik sila sa susunod. Sumang-ayon si Wallet at sinabing masaya silang dadalaw muli, ngunit may ibang mahalagang tungkulin si Severin ngayon. Pagkatapos, nagmadali silang sundan si Severin. Matapos ang ilang daang milya ng paglalakbay, tuluyang huminto si Severin at naglakad na parang isang mortal lamang. Sinuri niya ang kanyang paligid, ang lupa, mga halaman, hayop, at anyo ng kalikasan. Bumagtas si Severin sa East Plain nang may matinding kamalayan sa pagbabago ng kapaligiran. Para siyang isang debotong manlalakbay na umaakyat sa sagradong bundok sa kabila ng lahat ng panganib. Walang bundok o dagat ang nakapagpahina sa kanyang determinasyon. Bagaman hindi maunawaan ni Reinhold at Wallet ang kanyang ginagawa, inisip nilang ito ay bahagi ng kanyang paghahanap ng pagkakataon para sa immortality, kaya tahimik silang sumunod. Lumipas ang ilang araw at patuloy na naglakad si Severin sa East Plain nang hindi ginagamit ang kanyang divine senses at pinipigilan ang kanyang enerhiya at kapangyarihan ng dugo at enerhiya. Nahihirapan si Reinhold na maramdaman ang kahit kaunting enerhiya mula sa kanya. Sa loob ng kalahating buwan, tinahak ni Severin ang buong East Plain at tumawid sa mga damuhan hanggang sa marating niya ang North Sea. Sa wakas, narating niya ang lugar na kilala bilang walang sinumang nabubuhay, ang Ancient Icefield. Pagpasok pa lang niya, naramdaman niya ang matinding lamig na hindi pa niya naranasan. Bilang isang semi-immortal, dapat ay hindi na siya tinatabla ng lamig o sakit dahil sa kanyang malakas na katawan at enerhiya. Ngunit sa icefield na ito, naramdaman niya ang lamig na tila nagpapakita ng kanyang mortal na kahinaan. Huminga ng malalim si Severin at nagsabi na nagsisimula ang paglalakbay sa unang hakbang. Sa sandaling iyon, hindi niya napansin ang banayad na pagbabago sa kanyang inner world matapos niyang isara ang kanyang divine senses. Isang hindi maipaliwanag na aura ang nagsimulang umusbong sa loob niya. Sa kanyang inner world, ang ilusyong ilog ng oras ay nagsimulang magliwanag at unti-unting nagkakaroon ng anyo, na tila maaari nang lumabas mula sa kanyang katawan anumang sandali. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Samantala, nilabanan ni Severin ang matinding lamig ng hangin at nagpatuloy pasulong na may matatag na determinasyon. Ang nagyayelong bugzo ng sinaunang kapatagan ng yelo ay sumasalanta sa kanya, na hinahampas ang kanyang buong katawan at nag-iiwan ng maraming sugat. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Severin ang sakit. Isa lamang ang nagtutulak sa kanya, ang magpatuloy. Sa likuran niya, nagkatinginan si Reinhold at Wallet habang binabantayan siya. Napansin nila ang kakaibang kawalan ng galaw sa enerhiya ni Severin na nagbigay ng impresyon na isa lamang siyang ordinaryong mortal. Nagsimulang mapansin ni Reinhold na may kakaiba kay Severin sa buong paglalakbay. Mula sa kanyang unang pagkalito nang piliin ni Severin na maglakad na parang mortal sa East Plain hanggang sa kanilang pagtawid sa kapatagan ng yelo, lalo siyang nagulat sa asal ni Severin. Ito ay dahil hindi niya maramdaman ang aura ni Severin kahit gaano pa niya subukang damhin ito. Kung hindi naglalakad si Severin sa harap ng kanyang mga mata, maaaring inisip ni Reinhold na si Severin ay nakaakyat na sa pagiging immortal. Sa tabi niya, sumilip si Wallet na may pagkalito at nagtanong kung ito ba ang uri ng matinding pagsasanay na binanggit ni Severin. Hindi ako sigurado, sabi ni Reinhold matapos ang ilang sandali habang umiling. Isa siyang semi-immortal, ngunit hindi pa rin niya maramdaman ang aura ni Severin kahit kaunti. Para bang nababalutan si Severin ng isang hindi mapasok na ulap. Samantala, sa kailaliman ng primordial sacred land sa Midland, si Anstora ay may mabigat at madilim na ekspresyon habang bumalik mula sa ilog ng panahon. Sa kabila ng walang tigil na paghahanap, hindi pa rin niya matukoy ang orihinal na espasyo ng Blue Realm. Nangangahulugan ba ito na hindi siya itinakda na maging Panginoon ng kaharian? Pagkatapos ay sumigaw siya at tumanggi sa ideyang iyon. Isa siyang tunay na immortal. Walang sino man ang higit sa kanya sa Blue Realm. Walang makakaagaw ng katayuang iyon mula sa kanya.
Sa panahong iyon, masigasig na hinanap ni Anstora ang ilog ng panahon upang makahanap ng mga palatandaan na magdadala sa kanya sa pinagmulan ng Blue Realm. Ang konsepto ng orihinal na espasyo ay tumutukoy sa pinagmulan ng espasyo sa loob ng mundo. Isa itong mahalagang elemento upang makontrol ang isang kaharian, ngunit napakahirap itong hanapin kahit para sa isang makapangyarihang tunay na immortal. Ang kakayahang kontrolin ang ilog ng panahon at masilip ang nakaraan o hinaharap ay nakalaan lamang sa mga natatanging nilalang, tulad ng isang Royal Celestial. Hinasa ni Anstora ang kanyang kakayahan sa loob ng napakahabang panahon, na naging isang tunay na immortal, at pinag-aralan ang batas ng pagkawasak na kabilang sa nangungunang 20 batas sa 3,000 landas. Isang tagumpay ito na iilan lamang ang nakamit kahit noong sinaunang panahon. Gayunpaman, hindi pa rin niya masilayan ang mahabang kasaysayan ng Blue Realm. Bago maging isang Royal Celestial, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay nananatiling hiwa-hiwalay at madaling maapektuhan ng daloy ng panahon sa loob ng ilog. Wala nang magawa si Anstora kundi tumayo sa tabi ng ilog at pagmasdan ang walang tigil nitong pagdaloy, at alam na kung ilulubog niya ang kanyang kaluluwa rito ay siya ay malalamon ng puwersa nito. Alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas upang gawin iyon. Kasabay nito, naging maingat siya sa pilit na pagpasok sa nakaraan o hinaharap, dahil tiyak na unti-unti siyang kakainin ng agos ng panahon sa alinmang direksyon. Kahit ang pinakamalalakas na tunay na immortal ay maaari lamang masulyapan ang ilog ng panahon mula sa malayo at hindi ito mapasok o maimpluwensyahan. Sa mabigat na damdamin, inalis ni Anstora ang kanyang kamalayan mula sa pagmumuni-muni at tinapos ang kanyang pag-iisa. Nang bumalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan, naramdaman niya na nasawi na ang Wendigo. Isang buwan na ang lumipas mula noon, na lalo pang nagdulot sa kanya ng inis. Kabanata 2930. Habang tinitingnan ni Anstora ang mga eksenang nasaksihan ng dalawang puppet bago sila tuluyang naglaho, na mula sa galit ang kanyang mukha at sumabog ang matinding pumatay na intensyon mula sa kanyang mga mata. Sinigaw niya ng malakas ang pangalan ni Severin habang nanginginig ang kanyang primal spirit at umuumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Kung hindi lang daw niya kailangang hanapin ang pinagmulan ng mundo sa ilog ng oras at ihanda ang kanyang katawan para sa Blue Realm sa pamamagitan ng pagpapatatag ng 7 Stars Upside Down Formation, siya na mismo ang paputol sa ulo ni Severin. Kahit ang pinagsamang lakas ng lahat ng semi-immortal sa Blue Realm ay hindi maihahambing sa isang true immortal tulad niya, lalo na kay Severin na isa lamang semi-immortal. Ang agwat ng isang true immortal at isang semi-immortal ay napakalawak, mas malaki pa kaysa sa pagitan ng Royal Paragon at Supreme Paragon. Matapos mawala ang dalawang semi-immortal na bangkay na puppet sa loob lamang ng mahigit isang buwan, muling naantala ang kanyang plano na kontrolin ang Blue Realm. Gaya ng inaasahan, nagngangalit sa galit si Anstora. Ngunit sa kabila ng matinding galit, may mga pagkakataon na ang sobrang galit ay nagdudulot ng kakaibang katahimikan. Ganoon ang nangyari kay Anstora na biglang pumasok sa malamig at nakakatakot na katahimikan. Maraming mga batas ang tila nagsama-sama sa paligid niya habang umuusbong ang makapal na itim na usok mula sa kanyang katawan. Mula sa madilim na hamog na iyon ay lumitaw ang ilang dambuhalang skeletons na may nakakatakot na divine glow. Ang kanilang aura ay mabilis na umabot sa antas ng semi-immortals, na nagbigay sa kanila ng napakalakas na presensya. Makikita sa mga mata ni Anstora ang nakakamatay na intensyon habang malamig niyang inutos, ang inyong misyon ay maghasik ng kaguluhan sa Blue Realm. Gusto ko ang ganap na pagwasak ng Grundy Uno Sacred Land, at gusto kong mapawi sa mundo si Severin. Sumaludo ang mga skeleton monsters at sumagot, ayon sa utos. Pagkatapos ay binuksan nila ang espasyo at nawala sa isang spatial passage. Tiningnan ni Anstora ang kanilang pag-alis na may malamig na ngiti. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumalik siya sa kanyang kalmadong anyo. Ang mga skeleton na iyon ay dating mga hari ng mababanggas na nilalang na ginawang semi-immortal puppet sa pamamagitan ng kanyang mga karumal-dumal na teknik. Naniniwala siya na walang makakatalo sa kanila kahit pa magsama-sama ang lahat ng semi-immortal sa Blue Realm. Sa Ancient Icefield, patuloy na naglalakad si Severin sa gitna ng nakakapasong malamig na hangin.
Habang lumalakad siya, mas nagiging malinaw ang walang hanggan na lawak ng mundo sa paligid niya. Ang realidad ay mas hilaw at totoo kumpara sa loob ng kanyang inner world. Bagaman dati ay parang mortal lang siya, ngayon ay nararamdaman niyang bawat hakbang niya ay may kasamang lakas ng mga batas na bumubuhos mula sa puwang. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, hanggang sa umabot ng 6 na buwan. Nang tuluyang makatawid si Severin sa libu-libong milya ng icefield, sandali siyang natigilan at ang kanyang paa ay tila nakabitin sa ere. Sa sumunod na sandali, sumabog ang kanyang enerhiya. Ang kanyang enerhiya, katawan, dugo, at divine senses ay muling nagsanib sa perpektong pagkakaisa. Nang bumalik ang kanyang primal spirit sa kanyang katawan, isang napakalawak na gintong ilog ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kaguluhan at hindi pa tapos na kapangyarihan nito ay napakalakas kaya naramdaman niyang siya ay napakaliit sa harap nito. Namangha siya at napabulalas, maaari kaya ito ang River of Time ng Blue Realm. Nang lumitaw ang gintong ilog, ang mala-ilusyon na ilog sa loob ng kanyang inner world ay mas naging tunay at unti-unting kumalas mula sa pagkakakulong nito, na kumukonekta sa panlabas na mundo. Sinundan ni Severin ang mga sanga ng ilog hanggang sa marating niya ang pangunahing daluyan nito. Doon niya nakita ang 3,000 batas na nakapalibot sa nagyayelong oras at espasyo. Ang napakalawak at makapangyarihang enerhiya ay tumama sa kanyang harapan. Isa itong Great Path,